chapter 19, verse 28 to 42. Ang ating passage ngayon ay sa John chapter 19, verse 28 to 42. At ang sabi ng salita ng Panginoon, "After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst. A jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine, he said, 'It is finished.' He bowed his head and gave up his spirit. Since it was the day of preparation, and so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, for the Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the others who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his leg. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once they came out blood and water. He who saw it has borne witness. His testimony is true, and he knows that he is telling the truth, that you also may believe. For these things took place that the scripture might be fulfilled. Not one of his bones will be broken. And again, another scripture says, they will look on him whom they have pierced. Verse 38, these things, after these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission, so he came and took away his body. Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it in linen cloth with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. So, because of the Jewish day of preparation, since the tomb was closed at hand, they laid Jesus there. And that is the word of our God. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ay makita namin, ma-magnify, Panginoon, yung glory ni Kristo bilang aming tagapagligtas at aming Panginoon. Gayon din, Panginoon, makita namin ang kanyang dakilang biyaya sa aming buhay upang ang aming puso at ang aming kaisipan at ang aming kaluluwa ay magkaroon ng assurance sa aming tagapagligtas at sa biyayang kanyang binigay sa amin. Magamit namin ang biyayang ito upang mamuhay at lumakad sa katotohanan na kanyang ipinahayag para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Noong nakaraang araw, sinelebrate natin yung Independence Day. Ngunit sa pag-celebrate natin nung Independence Day, naalala ko yung isa sa pinanood namin ni Sister Maxine last year about sa bayani na si Quezon. So, may isang eksena doon kung saan nung ang mga Pilipino ay malaya na sa pagiging under sa pamumuno ng Spain, tinatanong sila ng mga Amerikano kung nauunawaan ba nila yung kanilang
liberty o yung kanilang kalayaan. Kadalasan, yung mga sagot ng Pilipino noon, hindi nila alam. Tinatanong pa nga ng isang eksena doon kung yung liberty ba ay nakakain. So, dahil doon sa eksenang yun, tinignan ko yung katotohanan ng scene na nakita na napanood namin doon sa movie na iyon. At may mga bagay na katotohanan doon sa bagay na iyon dahil yung pamumuno ng mga politiko at gayon din ng mga leader na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas ay mga mayayaman. Yung iba sa kanila nakapag-aral sa United States or nakapag-aral sa Europe at yung kanilang mga pamumuno ay iba doon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng normal na Pilipino. So hindi kagad na-grasp ng mga Pilipino kung ano yung kanilang liberty at gayon din yung kanilang sariling pagkapasya sa kanilang pamumuhay dahil sila ay may sarili ng government. At same din iyan mga kapatid sa mga unang reader ng Gospel of John. Sila ay mga nasipa sa synagogues dahil sila ay nagpo-profess ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Gayon din, sila ay nakakaranas ng persecution sa mga kapwa nila Hudyo. So ang first reader ng Gospel of John is mga Jewish Christians na nakakaranas ng persecution sa kapwa nila Hudyo at gayon din nasipa sa mga synagogues. Makikita natin yung ebidensya na yan na kapag si Apostle John ay binabanggit ang mga opposer ni Kristo, tinatawag nila silang mga Jews or the Jews. At makikita natin dito yung pagbibigay ng highlight lagi ni Apostle John sa mga symbolism na makikita natin sa templo ng Jerusalem. At lagi niyang itinuturo yung mga symbol ng temple sa Jerusalem sa persona ni Kristo. Kung makikita din natin doon sa puso ni Apostle John, nakikita niya yung kanyang mga kapwa Kristiyano na nagkakaroon ng panghihina sa kanilang pananampalataya at pagbagal sa paglago sa buhay na may kabanalan ayon kay Kristo. Dahil ito doon sa kanilang nararanasang sirkumstansya na sila ay hindi pinapayagan sa mga synagogues ng mga Hudyo. Gayon din yung kanilang patuloy na persecution na nararanasan. Naiisip ng mga Hudyo that time na baka hindi ako mahal ng Diyos at nagalit ang Diyos dahil tinalikuran ko yung relihiyon ng Judaism. At yun yung kanilang nasa puso. At nandoon sila sa edge na pwede na silang mag-compromise o magko-compromise na sila. Kaya naman yung pagkakasulat ni Apostle John dito sa ating passage ngayong umaga doon sa verse 28 hanggang doon sa verse 42, ipinakilala niya yung dakilang tagapagligtas at gayon din yung dakilang kaligtasan na ibinigay niya para sa mga hinirang ng Diyos sa kaligtasan at eternal life. Sinasabi niya sa mga mambabasa na kayo ay may kumpletong kaligtasan. Huwag niyong isipin na kayo ay kinalimutan ng Diyos. Huwag niyong isipin na malayo kayo sa pag-ibig ng Diyos dahil sa inyong present circumstances in life. Bagkos, isipin niyo na perpekto yung nagligtas sa inyo, dakila yung kanyang pagliligtas, at dakila yung kanyang pinagbayarang mga kasalanan ninyo. At ito yung nakita natin sa kaninang binasa nating passage. At kadalasan din, hindi lamang yung mga unang readers ng gospel na ito ang nakakaranas ng ganong
pagkawala ng kasiguraduhan sa kanilang pananampalataya o kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan. Maging ang mga Kristiyano ngayon sa lahat ng panahon nakakaranas ng ganito. At makikita natin na ang dahilan, ang factor, kaya hindi nagkakaroon ng pagkawala ng assurance sa kanilang kaligtasan, ang isang Kristiyano ay hindi niya nakikilala ang nagligtas sa kanya, hindi niya nauunawaan yung dakilang ginawa ng manliligtas na ito para sa kanyang kaligtasan, at gayon din, hindi niya nakikilala yung kanyang dakilang pagiging makasalanan. At ipinakita ito sa ating verse ngayon, sa ating mga verse na binasa ngayong umaga. Ipinakilala ni Apostle John na si Kristo ay anak ng Diyos at gayon din siya ay siya ay willingly na nag-take ng form ng isang servant, which is a man. Meron siyang human nature. Makikita natin yung kanyang deity o yung kanyang pagiging anak ng Diyos doon sa verse 28 at doon din sa verse 30. Alam ni Kristo yung kalooban ng kanyang ama at alam ni Kristo yung mga susunod na mangyayari. At gayon din sa verse 30, makikita natin na pinakita ni Kristo yung kanyang kapangyarihan na isubmit yung kanyang spirit sa kamay ng kanyang ama. Marahil maisip natin na madali naman ibigay yung ating buhay sa Diyos. Pwede akong mag-commit ng suicide, ngunit hindi iyon ay pagkukomit sa Panginoon ng ating buhay. Ang pagkukomit ni Kristo ng kanyang buhay ay may kasiguraduhan na ito ay tatanggapin ng kanyang ama. Ngunit ang pag-commit ng suicide na maaring maisip ng tao ay hindi sigurado kung ikaw ba ay tatanggapin ng Diyos dahil sa iyong ginawang pag-aalay ng iyong buhay. Yung kay Kristo ay merong kasiguraduhan dahil sa kanyang persona at sa kanyang perpektong kabanalan. Gayon din ipakita ni John, Apostle John, sa ating passage ngayong umaga, yung human nature ni Kristo. Alam nyo ba, that time, nung sinulat ni Apostle John ito, merong mga heresy na si Kristo ay hindi talaga nagkatawang tao. Ito ay sumasagot doon sa heresy na iyon. Ipinakita ni Apostle John sa verse 28 to verse 29 na si Kristo ay nakaramdam ng uhaw, nakaramdam ng exhaustion, nakaramdam ng sakit doon sa pagkakataon na iyan. Sa verse 30, verse 33 at verse 38, makikita natin na ipinahayag ni Kristo na si Apostle John at gayon din yung ibang testigo, even a Roman soldier, nakita na nakahang yung katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At gayon din, ipinapatunayan ni Apostle John doon sa verse 33 at verse 36 na merong bones and flesh si Kristo. At doon sa verse 34, ipinapakita na merong dugo si Kristo katulad ng sa tao. Ibig sabihin si Kristo ay merong human nature. At gayon din meron na siya ay anak ng Diyos. Napatunayan ni Apostle John na ang nagligtas, ang persona ng tagapagligtas ay anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tanggapin ang kaparusahan ng kasalanan na nararapat para sa tao. Gayon din, ipinakita ni Apostle John yung dakilang biyaya ng pagliligtas o dakilang biyaya na kanyang ibinigay sa mga hinirang ng Diyos para sa kanya. Ano yung dakilang biyaya na ito? Ito yung salvation at gayon din, yung eternal life. Makikita natin dyan na He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nagsusumigaw sa ating passage ngayon na si Kristo
ang tagapagligtas at perpekto yung kanyang binigay na kaligtasan at eternal life sa atin. Yung kanyang perfect obedience ay naipakita sa ating mga passage ngayong umaga. Yung kanyang willingness na i-take yung punishment na para dapat sa mga kasalanan natin na gagawin at patuloy na ginagawa. Pinakita dito yung obedience ni Kristo, yung kanyang passive at yung active obedience ni Kristo. Yung kanyang active obedience ay para perpektuhin yung law upang yung righteousness niya ay ibigay niya sa mga makasalanan, gayon din, kinuha niya yung kasalanan ng lahat ng mga hinirang ng Diyos at yung passive obedience naman niya, yung kanyang passion to accomplish yung kaligtasan na ibinigay at na gustong ibigay ng Diyos para sa kanyang mga hinirang, iyon ay kanyang binuo doon sa krus ng Kalbaryo. Willing siyang i-obey ang kanyang ama perfectly, na yung kanyang kaisipan ay focus doon sa salita ng kanyang ama at gayon din sa salita ng scripture. Kaya naman nung nakita niya na verse 28 na almost done na yung kanyang sacrifice for the salvation of the elect, naalala niya na merong isang prophecy pa na kailangang i-take ng tagapagligtas upang makumpleto yung kaligtasan na itinalaga ng kanyang ama para sa mga hinirang ng Diyos. Naalala niya yung passage kung saan sa Psalms chapter 69 verse 21 na yung paghingi niya ng tubig, ibinigay sa kanya wine vinegar o sour wine. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa kanyang exhaustion at gayon din sa pain na kanyang nararamdaman, nanghingi siya ng tubig talaga. Ngunit ang nasa kanyang kaisipan, while merong ganoong nararanasan siya, ito ay nakatala sa salita ng Panginoon. At alam niya na pagka siya ay humingi ng tubig, ang ibibigay sa kanya ay yung sour wine ng mga soldier na nagpako sa kanya. Makikita natin dito na kinonstitute ng Panginoon nito o ng kanyang ama before the creation of the world, at gayon din ipinapakita dito na yung kinonstitute ng kanyang ama ay pinufulfill ng kanyang anak. Kaya naman masasabi natin na yung cross event at even yung kaligtasan ay hindi lamang dahil merong plan of redemption ang Diyos, ngunit ito ay consequence ng obedience ni Kristo. Makikita natin yung makikita natin yung harmony ng Father at ng Son para sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. At alam nyo ba, yung wine vinegar ay common sa Jewish tradition that time at gayon din sa Roman tradition that time. Yon ay ginagamit ng mga worker kapag sila ay nagtatrabaho ng heavy labor. Yon ay available malapit sa kanilang station so that when they feel exhausted sa kanilang ginagawa, pagka sila ay nauuhaw sa gitna ng araw, sila ay merong pamatid uhaw. At gayon din, dahil yung crucifixion ay heavy na duty, ito ay merong available na sour wine para i-aid yung thirst ng mga soldier. Ngunit sa another time dito sa crucifixion ni Kristo, before pang nasa krus ng Kalbaryo si Kristo, may nag-offer na sa kanya ng drink o ng inumin. At makikita natin yan doon sa Matthew chapter 27
verse 34. At gayon din sa Mark chapter 15, verse 23. Ngunit sinabi doon sa Matthew at sa Mark, hindi tinanggap ni Kristo yung inumin na iyon. Dahil sa paglalahad ni Matthew, yung inumin na iyon ay wine mixed with gall. At kung pag-aaralan nyo yung nature ng tubig na iyan, yun ay may halong, yung mix with gall, yung gall na pinapatukuyan doon ay isang gamot or sedative. Kung baga sa atin, mefenamic or alaksan upang makayanan yung sakit na nararamdaman nung kanyang pain, yung torment niya na nararanasan sa krus. Ngunit makikita natin na iyon ay tinanggihan ni Kristo. Ano yung kanyang tinanggap? Yung vinegar wine. At katulad nung sinasabi natin kanina, na ito ay pamatid ng uhaw at nagbibigay ng mahabang strength pa para ma-endure yung heat at yung kapaguran. Ngunit wala yung sedative. Makikita natin na fully pa rin nararamdaman ni Kristo yung pain at exhaustion doon sa cross event. Hindi niya tinanggihan yung sakit at yung agony. Tinanggap niya ng buo yung agony at yung pain upang maipakita na buo na niyang tinanggap yung kaparusahan para sa kasalanan ng mga hinirang ng Diyos. At nung makita natin na na-fulfill ni Kristo yung full punishment sa krus, idiniklara niya yung kanyang tagumpay laban dito. After taking the full cup of wrath of God, yung huling patak ay yung wine vinegar ng cup of wrath ng Diyos. Ang sinabi ni Kristo, it is finished. Ipinahayag niya sa lahat na tapos na ang pagtutubos ng kasalanan ng mga hinirang ng Diyos. Na ideklara ni Kristo ang kalwalhatian at ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. And in fact, mga kapatid, ang pagsasabi ni Kristo ng it is finished ay yung signifying iyon ng kanyang triumph. At ito din ay pagpapakita niya ng kanyang transition mula sa kahihiyan papunta sa kanyang glory. Look at the nature nung passage na iyan sa verse 30. After he said that it is finished, I am victorious, I am triumphant, ipinakita niya na ibinigay niya yung kanyang buhay sa kamay ng kanyang ama. At yun ay speaking about his authority and his power. May authority siyang ibigay yung kanyang buhay. And no man can have authority to give his life. No man can give his life to God that is acceptable. Ngunit yung kay Kristo, dahil perpekto yung kanyang pagsunod at perpekto yung kanyang pag-aalay, tinanggap ng Diyos yung kanyang pag-aalay. Ito ay nagpapakita ng katotohanan sa chapter 10, verse 18, itong Gospel of John, na wala sinuman ang kumuha ng kanyang buhay, bagkus ito ay kanyang ibinigay freely sa kanyang ama. At ito ay ibinigay din niya yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Siya ay ang perpektong lamb ng Diyos. Verse 33. Kita natin na even in His death, perpekto yung kanyang kamatayan. Wala ni isang buto ng ating Panginoon ang nabali. Wala ni isang buto niya ang nagalaw. At kung titignan natin sa verse 5 at verse 46 ng Exodus chapter 12, yung institution ng Passover lamb,
Makikita natin dyan na sinasabi ng Diyos na dapat ang inaalay ay na tupa para sa pagtatakip ng kasalanan ng Israel that time, yung perpektong tupa, without blemish and spotless. Ibig sabihin, walang defect, walang any sickness. At naipakita dito na hindi lamang perfecto in holiness and righteousness spiritually si Kristo, but literally meron siyang perfection. Ipinresent ng Diyos na perfecto even in the eyes of man si Kristo. Kaya naman, kapag maalala natin yung Passover Lamb, maaari din nating maalala yung Hebrews chapter 9. Maaari nating maalala yung Hebrews chapter 7, kung saan ipinapakita doon na si Kristo, yung tunay na Lamb of God, na hindi lamang tinatakpan yung kasalanan ng kanyang mga tao o yung kanyang mga iniibig, bagkus kanya itong binura sa pamamagitan ng kanyang dugo at binigyan sila ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Ito yung nais ipakita ni Apostle John para sa mga una niyang mambabasa. Makikita natin sa verse 34, kung saan sinabi ni Apostle John na dumaloy yung dugo ni Kristo. May dumaloy na tubig sa katawan ni Kristo nung siya ay sinaksak ng Roman soldier upang siguraduhin na siya ay patay. Huwag nating isipin na magkabukod yung tubig doon at yung dugo na umaagos sa katawan ni Kristo. It is water mixed with the blood of our Lord. Yung natitirang kanyang mga tubig sa katawan at gayon din yung kanyang ininom na sour wine ay marahil nandoon. Ngunit ang nais lamang sabihin ni Apostle John na yung dugo ng perfect Lamb of God na ito ay ang naglinis sa ating kasalanan. Ang pinangtubos sa ating mga kasalanan. Kaya we are now welcome in the kingdom of God. At gayon din, yung kanyang death ay nagbigay ng buhay sa mga patay sa kasalanan. Verse 38 to verse 40. Makikita natin si Nicodemus at si Joseph na mga secretly follower ni Kristo. Ngunit kung ikaw ay secret follower ni Christ as if you have no faith at all, bakit ka secret na follower ni Christ? Sabi diyan sa verse 38 to verse 40, because they love the riches. They love the applause of people. Ang nais nila ay yung kayamanan ng mundo. Ang nais nila ay yung papuri ng mga tao. And that speaks about being dead in sin. Ngunit nung si Kristo ay nakita nila na tunay na Lamb of God, ito ay nagbigay sa kanila ng courage to live according sa kanilang pananampalataya kung sino si Kristo at ano yung ginawa ni Kristo para sa kanila. Ano yung message ng gospel na ito at ng ating passage ngayong umaga? Jesus Christ who died on the cross is the Christ and Son of God. In fact, makikita natin yan sa chapter 20, verse 31, nitong gospel na ito. Si Kristo, ang anak ng Diyos. At ang Kristo, ang kanilang hinihintay na Mesaya. At kung si Kristo, na siyang perpektong Diyos ang namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ibig sabihin nun, meron kang perpektong kaligtasan at perpektong eternal life. His death on the cross secures salvation and life. And those who believe in Him can rest in His presence, can cling to His cross. At yun yung nais sabihin sa atin ngayon ni Apostle John, ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostle John. Kaya ang ating message, knowing the person and works
of the Savior, Jesus Christ, enables every believer to take refuge in the finished work of Jesus, in His salvation, and magnify into their hearts the true glory of God. Kapag nakikilala natin yung persona at yung gawa ni Kristo, natututo tayong tumakbo palagi sa paanan ni Kristo. At kung nakikilala natin si Kristo at yung kanyang tunay na mga gawa, ito din yung ating sinusundan at ito yung ating pinagkakatiwalaan. At ito yung at ito ay nagdadala sa atin ng confidence sa ating salvation, and another thing is nagdadala sa atin ng courage in life. I-consider natin yung isang sinabi natin na ito ay nagdadala sa atin ng confidence in our salvation. Meron tayong kumpiyansa sa ating salvation. Katulad ng ating sinabi kanina, yung mga unang tagapagtanggap nitong gospel na ito ay merong takot. Marahil sila ay ang kanilang kaisipan ay tinalikuran na sila ng Panginoon, kagaya ng kanilang pagtalikod sa religion ng Judaism. Ito yung namumuo sa kanila. At kung makikita natin yung exhortation ni Apostle John sa kanila ay paulit-ulit at paulit-ulit na pagpapakilala kay Kristo at sa kanyang ginawang kaligtasan at pangangailangan natin sa kanya. Ito ang kadahilanan niyan, meron tayong hindi pagkilala ng tunay sa ginawa ni Kristo. At gayon din mga kapatid, tayo ay nakakaranas niyan. Sometimes nararanasan natin yan sa itsura ng nagkakaroon tayo ng spiritual depression dahil meron tayong slowing growth. Marahil naisip natin, mabagal yung aking paglago sa pananampalataya, hindi katulad ng iba. Marahil nadaranasan natin na mas mabagal yung ating pag-unawa sa ebanghelyo kaysa sa iba. Minsan nararanasan natin na yung work ko o yung labor ko sa church at para sa kingdom ng Lord ay parang irrelevant kumpara sa work ng iba. At gayon din, meron tayong mga affliction sometimes in life na parang hindi na tayo kasama ng Diyos. At bakit ipinapadala ng Diyos ito sa ating buhay? At sometimes, nagiging narrow-sighted tayo na tinitignan natin yung circumstansya natin ang magdetermine kung mahal tayo ng Diyos o tunay tayong ligtas. Ngunit sa ating passage ngayon, sinasabi ni Kristo na hindi yung sirkumstansya mo ang magdedetermina ng iyong kaligtasan. Ang nagdedetermina na tunay ang iyong kaligtasan ay yung namatay na tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang perpektong pagbibigay ng buhay para sa iyong kaligtasan. At pag nakakaramdam tayo na yung mga sirkumstansya natin sa buhay ay parang iyon na yung resulta magiging resulta ng ating hinaharap, nauuwi tayo sa paghahanap ng other alternatives. Sometimes we cling to our works. Kaya tayo nagsisipag dahil iniisip natin, mas masisigurado ko ang aking kaligtasan. Mas maipepresent ko sa Diyos na tunay akong ligtas. Although merong katotohanan iyon, ngunit kung ang iyong mabuting gawa ay hindi rooted doon sa grasya na iyong tinanggap talaga kay Kristo, kung ginagawa mo ang mabuting gawa para ma-secure mo sa Diyos at ipresenta mo sa Diyos upang ikaw ay iligtas, yun ay maling kaisipan. At yung sometimes, ito ay hindi madaling ma-identify. Sinasabi ng ating passage ngayong umaga, mga kapatid, na ininom ni Kristo fully yung bitter cup of wrath ng Diyos. At yun ay pagpapakita na iniibig ka niya.
dahil tinanggap niya yung kaparusahan na para dapat sa iyo at ibinigay niya yung kanyang righteousness sa iyo upang ikaw ay tanggapin sa kaharian ng Diyos. Makikita natin yung kadakilaan ng Diyos dito sa verse 28 to verse 30. Kung saan tunay naman na exhausted si Kristo. Dry yung kanyang lalamunan, yung kanyang dila at ang kanyang bibig. Yun din, aware siya doon sa Psalms chapter 69 verse 21. Ngunit yung isa sa laman ng kanyang puso ay para ma-pronounce niya pagka nabasa yung kanyang dila at yung kanyang lalamunan at ang kanyang bibig, ma-pronounce niya na it is finished ng malinaw. At kung titignan niya natin na diyan sa verse 30, sa Matthew at sa Mark, kung makikita natin yung account ng pagsigaw ni Kristo ng it is finished, yung pagsasabi ni Kristo ng it is finished, ito ay sa pamamagitan ng pagsigaw. Ano yung kahalagahan na sabihin niyang it is finished? Ito ba ay merong scriptural background? Marahil wala tayong makikita na prophecy about doon sa it is finished. Pero ito ay sinabi niya upang magkaroon ka ng assurance sa iyong kaligtasan. Upang malaman mo na kumpleto yung kanyang pagbibigay ng buhay. Upang malaman mo na yung kanyang sakripisyo at gayon din yung kanyang perfect righteousness ay tinanggap ng Diyos at ito ay ibinigay din sa iyo bilang ikaw ay kabilang sa kanyang katawan. Ang pwede nating masabi at makita dyan, there is assurance in the perfect and perfect finished work of Jesus Christ for redemption. Merong kasiguraduhan. Meron tayong kasiguraduhan sa perpektong gawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. At tignan natin kung gaano ka-perpekto yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung babalikan natin yung Exodus chapter 12, verse 5 and verse 46, makikita natin na sa verse 46, sabi ng Diyos diyan kila Moses, pag kinain nyo yung sacrificial lamb para sa Passover, ingatan nyo na wag nyong ilabas yung karne nito sa inyong tahanan. At gayon din yung buto nito ay wag nyong babasagin. Tignan natin kung gaano pinrotektahan din ng Diyos, ng kanyang ama, ng ama ni Kristo, si Kristo nung siya ay namatay upang i-present siyang perfect lamb. At wag din nating kakalimutan, mga kapatid, na sa Ephesians chapter 5, verse 30, na ang bawat mananampalataya at bawat hinirang ng Diyos ay katawan ni Kristo. Kaya sinabi sa Exodus chapter 12 verse 46 na huwag niyong babasagin yung buto ng sacrifice lamb at gayon din ipinakita ito doon sa verse dito sa ating passage ngayong umaga sa verse 33 ay para ipakita na perpekto si Kristo at nanalamb at gayon din yung kanyang kaligtasan na ibinigay para sa kanyang katawan, para sa mga hinirang ay mananatili at hindi kailanman mababasag o hindi kailanman mawawasak o wala ni isa sa kanilang mali-left behind, wala ni isa sa kanyang parte ang mawawala sa kanyang katawan. At kung ikaw ay nakakaranas ng mga hindi magandang sirkumstansya, kung ikaw ay merong kabagalan
sa paglago sa pananampalataya at knowledge sa Diyos. Hindi iyan ang magdidikta. Pagkat sinabi ni Kristo, in His death, ikaw ay kanyang pinrotektahan. At kahit wala nang buhay yung katawan ni Kristo doon, yung Ama ni Kristo na siyang umiibig kay Kristo ay pinrotektahan si Kristo at ang kanyang katawan. How much more paano natin iisipin na tayo ay kinalimutan at nileft behind ng ating Diyos kung tayo ay kabilang sa mga nananampalataya at isa sa mga nakaranas ng pananampalataya at pagkasilang sa Espiritu. Hindi yung ating present circumstances in life ang magdedetermina ng ating hinaharap, ng ating kaligtasan. Ang magdedetermina nito ay si Kristo na siyang nilagay tayo sa kanyang katawan, na siyang pinoprotektahan ng kanyang Aba. Wala tayong dapat ipag-alala sa ating kaligtasan at we must stop looking for other alternatives for our salvation. Kung ikaw ay afflicted, kung meron kang pagbagal sa pagkakaunawa sa Panginoon, kung meron kang problem in mortification of sin, kung maliit ang tingin mo sa iyong nagagawa para sa kingdom ng Panginoon, hindi iyan yung magdidikta ng iyong kaligtasan at ng iyong pagiging kabilang kay Kristo. Yan ay mga lies ni Satan na ginagamit sa atin to tempt us to find another alternatives para mawalan tayo ng assurance sa salvation na ginawa ni Kristo. I-reject natin ang mga bagay na yan. Ang pinoproklama ng Diyos sa atin sa umagang ito, sa ating puso at sa ating kaisipan, na ang ating salvation ay kumpleto at ang ating salvation ay matatagpuan lamang sa persona ni Kristo at sa kanyang gawa para sa kaligtasan. There is no other works that can save us and can give us assurance other than the person and works of Jesus Christ. Ito ay pag-i-invite sa atin ni Kristo na tayo ay mamahinga sa kanyang kamay at sa kanyang piling. Anong sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 30? Kung tayo ay nahihirapan, kung tayo ay nagkakaroon ng kabigatan, yung yoke niya ay easy at yung burden niya is light. Huwag nating pahirapan yung ating sarili ng paghahanap ng alternatives. Merong kapahingahan kay Kristo at merong kasiguraduhan kay Kristo. At marahil masabi natin, Brother Nico, sinasabi mo bang wag na tayong magkaroon ng good works bilang ebidensya ng pagiging banal o ng holiness? Ang good works ay tunay. Ang ating pwedeng isagot dyan ay ang holiness ay manifestation ng ating pananampalataya kay Kristo. Ngunit hindi ito manifestation na ikaw ay ligtas. Darating yung good works kung ikaw ay tunay na nananampalataya kay Kristo. At ang tunay na good works ay rooted sa mercy and grace na binigay ni Kristo. Rooted sa person ni Christ. Hindi iyan pagpupuwersa na iaalay mo yung mabuti mong gawa para sa iyong kaligtasan. At ibang subject iyan, mga kapatid. Ang kinokombat natin dito ay yung pagkukorek sa kaisipan na nag-i-insist na meron pang another alternatives na pwede tayong takbuhan para masigurado natin yung ating kaligtasan. Ang kinokombat natin dito ay yung pagiging unrest ng isang puso at kaisipan na merong unbelief kay Kristo.
Kailangan nating maunawaan na sins are forgiven. Sins are forgiven. People of God are atoned with God dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa gawa ni Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang kanyang dugo ang naglinis sa ating mga kasalanan. Ang kanyang dugo ang naging payment for our sins. At dahil tayo ay forgiven at atoned na sa Diyos, sa katagumpayan ni Kristo, na-receive din niya yung salvation blessings para sa mga mananampalataya o para sa mga hinirang niya. Or mas madaling intindihin na para sa mga elect. At ito ay kanyang ibinigay sa kanya o ibinigay sa kanila. At including sa salvation blessing na iyan, yung faith at repentance. Makikita natin doon sa verse 37. Anong sabi doon sa verse 37? Nirecall dyan yung kaninang binasa natin na Zechariah chapter 12, verse 10. Sabi dyan sa verse 37, and again, another scripture says, they will look on him whom they have pierced. Yan ay about doon sa day kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya dahil napagtagumpayan niya yung kaligtasan para sa kanyang mga hinirang. Kung babalikan natin kanina yung binasa natin sa Zechariah chapter 12 verse 10, anong sabi diyan ng Panginoon sa atin? Ano yung kanyang ibubuhos sa atin? Yung spirit of grace and pleas for mercy. Yun yung faith at repentance. Kung saan dati hindi natin kinikilala yung kadakilaan ng Diyos, how many times na-preach sa atin yung gospel, ngunit baliwala sa atin. Ngunit nung ibuhos sa atin ng Diyos yung spirit of grace and pleas for mercy, nagkaroon tayo ng faith at repentance. For they recognize how great sinner they are. Nung nakita nila yung si Kristo sa krus ng Kalbaryo na dumadalo yung dugo, nakikita nila yung kung gaano sila ka-great sinner. Dahil great din yung punishment na tinanggap ng tagapagtubos. Nakikita nila na ang dahilan na kaya namatay ang Diyos ay dahil sa kanilang mga kasalanan. Isaiah 53 verse 5. Dahil kinuha ng Diyos yung kanilang kasalanan at pinagbayaran sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman sila ay tumitingala, tumatanaw kay Kristo nung sila ay nung nakita nila yung tunay na mensahe ng Ebanghelyo na sila ay makasalanan at yung kanilang kasalanan ay kinuha ni Kristo at pinagbayaran sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi ni Zechariah dyan sa Zechariah chapter 12, verse 10, na yung faith at repentance o yung faith ay nagdadala ng sorrow or mourning sa puso pag nakikita yung krus ni Kristo. Dahil yung krus ni Kristo, makikita nila yung great filth nung sin at yung great love nung Savior. Nakikita nila yung kanilang karumihan, yung dakilang punishment at yung dakilang tagapagligtas na tumanggap ng kanilang punishment at pinerpekto yung hindi nila kayang iperpekto. Ngunit wag nating isipin na yung sorrow na ito at yung mourning na ito ay mag-e-end doon sa hopelessness. Yung
Pinag-uusapan natin ngayong umaga is assurance. Yung mourning and sorrow na ito ay nagbibigay ng joy and also comfort. Dahil hindi lamang nila nakikita yung kasalanan at yung dakilang kaparusahan sa kasalanan, nakikita din nila yung great Savior na nagmamahal sa kanila at nagbigay sa kanila ng grasya. Imagine this, merong great sin, ngunit in-overcome yun ng great love of Jesus Christ. At nakita natin yung sinasabi ni Zechariah doon sa Acts chapter 2 verse 37. Nung ipinreach ni Peter sa kalagitnaan ng congregation ng Jerusalem, si Kristo na kanilang ipinako sa krus. Ang sabi doon, they were cut to their heart. Nagkaroon sila ng sorrow. Ngunit after ng kanilang sorrow, ano yung kanilang naranasan? It is a great hope kay Kristo. Again, may tatanong natin, wala na bang good works at all? Alam niyo mga kapatid, yung good works ay including looking to Christ na na-pierce sa krus ng Kalbaryo. Dahil yung mourning natin ay hindi lamang doon sa mga nakalipas nating ginawang kasalanan. Bagkus sa patuloy natin ginagawang kasalanan, yung mga gagawin pa nating kasalanan, yung mga nakikita nating kahinaan. And at pagka tayo ay patuloy na nagmo-mourn sa ating weaknesses, masasabi natin na ang faith at repentance ay habang buhay, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Pag nakikita natin yung sinfulness natin, tayo ay nagpi-plead sa Holy Spirit na enable tayo to live according to the mercy na tinanggap natin kay Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. We plead to the Holy Spirit na i-enable tayo na mamuhay according to the holiness and righteousness na nakita natin sa buhay ni Kristo. At yun yung ipinreach sa atin sa Romans chapter 12 hanggang Romans chapter 15. Na kung ang kaisipan natin ay natutuon sa mercy at sa kabanalan ni Kristo, maitatranslate natin iyon sa pagsiserve sa bawat isa. Maitatransform natin yan sa mabuting mga gawa. So merong good works pa rin. But it must be rooted in the mercy we have received to our great Savior who died on the cross. Katulad nung explanation ni Zechariah sa sorrow and mourning na ating nararanasan. Anong sabi niya dyan? Mamambang ang ating pagmumourn ay parang pag-iyak ng isang magulang sa kanyang anak. Pwede nating i-translate na pagka namatay yung namatay yung anak, namatay yung magulang ng isang anak, ay may mourning din. Ngunit ang nais ipakita ni Zechariah dito, yung pagmumourn ng isang magulang sa kanyang nawalang anak. Dahil nakikita ng magulang yung future ng kanyang anak. May mga plans siya sa kanyang anak. Nakita ko yung aking nanay nung nawala yung kanyang yung aming pang-ilangan ba sinaw, pang-apat na kapatid. At hanggang ngayon, lagi nga binabanggit sa amin pag pag-uusapan yung aming mga kabataan na ang tingin niya si Naomi daw yung magiging stricto, seryoso sa pag-aaral dahil bata pa lang seryoso na. And makikita mo doon yung mourning ng isang o yung sorrow ng isang magulang na meron siyang hope for the future sa kanyang anak. At gayon din yung sa atin, long-lasting yung mourning ng pagkawala ng isang anak.
At lasting din, yung mourning natin, pag naunawaan natin yung mensahe ng namatay na Savior sa krus ng Kalbaryo at yung kanyang perpektong kaligtasan. Kaya naman, habang buhay din tayong nagkakaroon ng faith at gayon din ng repentance. Ang pinupunto natin dito mga kapatid, ang finished work ni Kristo para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang ay nagbibigay ng comfort sa buhay. The finished work of Jesus Christ for salvation is our comfort in life. Sinabi yan sa Catechism, Heidelberg. Tama ba ako, Heidelberg Catechism? Ano ang yung comfort in life? Na ang aking buhay, ang aking spirito, at ang aking kaligtasan ay hindi belong na sa akin, ngunit belong kay Kristo. Yun yung ating assurance in life. Hindi na yung situation natin sa buhay. Hindi yung ating kahinaan at hindi na yung ating uh, pagiging yung kakulangan ng ating nagagawa. Itigil natin yung pagfo-focus sa situation in life. Katulad ng sinabi sa Colossians, iset natin yung ating mind sa heavenlies, not to the earthly matters, but doon sa matter ng heavenlies. And in fact, yung tinuturong pagdarasal ni Kristo, kung paano yung pattern ng ating dapat pagdarasal, ang sinabi doon, mangyari sa lupa ang nangyayari sa kalangitan. Puno ng pagpupuri at gayon din puno ng kaligtasan. Mangyari yung redemptive event in every day of our life. Kaya meron tayong pangamba, pagkatakot, dahil yan na nagiging narrow-sighted tayo at nagfo-focus tayo sa situation ng ating buhay. Nakakalimutan nating tumingin kay Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Nakakalimutan nating tignan yung glory ng kanyang gift of salvation. Kaya sometimes, nagpupunta tayo sa other alternative. Look up to Christ. Look unto His cross, mga kapatid. Hindi yung situation mo ang magdedetermina ng iyong hinaharap, ngunit ang kabutihan ng Diyos na makikita natin sa persona at gawa ni Kristo. At yan yung ating unang challenge sa umagang ito. Rest in the finished work of Jesus Christ. Pag sinabi nating rest, not totally, wala na tayong gagawin. Ibig sabihin, yung puso natin ay magkaroon ng comfort doon sa kaligtasan ni Kristo na ibinigay sa atin. At pagka tayo ay comforted doon sa kaligtasan na binigay ni Kristo, susunod yung ating pagsunod sa kanyang mabuting, sa kanyang mga precepts and commandments sa atin. Knowing na dakila yung kanyang kaligtasan, ganun din dakila yung kanyang otoridad sa ating buhay. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo, you cannot rest kay Christ, sa salvation ni Christ. Dahil ikaw ay patuloy na lumalaban kay Kristo at nais mong tapatan yung mabuting gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ay nakakapagod dahil habang buhay mo kukumpletuhin yung righteousness at kailangan mong pagbayaran yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At yung pagtanggi na lamang sa pananampalataya kay Kristo.
ay pagpapakita ng disobedience. At doon pa lang nag-fail ka na sa righteousness. Unrest iyan, kapatid. Ang nasa isip mo ay laging plus-minus ng good works. Ngunit kay Kristo, ang sinasabi ni Kristo, sabi ni Peter sa verse 42 ng Acts chapter 2, repent and be baptized. Maniwala ka doon sa tinapos na kaligtasan ni Kristo at pagsisihan mo yung kasalanan kung bakit siya napako sa krus ng Kalbaryo, mga nagawa mo. Yun lamang ang iyong kailangan. At paano tayo magre-rest? Sa finished work ni Kristo. It is true. Hearing and hearing the gospel. Marahil paulit-ulit ang mensahe na si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, siya ay perfectong Lamb of God, na siya ay na nadakila yung kanyang pagliligtas. Ngunit yun yung pinakakailangan natin. Katulad ng sinabi kanina sa Sunday School lecture, yung normal, yun yung mga dapat nating gawin. At yun yung mga dapat nating i-take. Simple message, but it is powerful. It gives rest sa mga unrest souls and heart na meron tayo. At pagka meron tayong unrest, o nagiging unrest heart na tayo, unrest soul na tayo, maaga tayong nagkakaroon ng kompromiso. At yan yung ating pangalawang mensahe sa umagang ito. Nawawalan tayo ng courage in life. Bakit di mo maipamuhay ang pagiging Kristiyano? Dahil hindi ka na sigurado sa kaligtasan na iyong tinanggap. Yung finished work ni Kristo brings life. Tignan natin si Joseph at gayon din si Nicodemus. Alam nyo ba na si Joseph, dito lang nabanggit sa passage na ito, sa buong gospel na ito. Ngunit si Nicodemus, makikita natin na nandun siya sa chapter 3. At anong ginagawa niya doon? Secretly na nag-i-inquire kay Kristo. Secretly. Sa night siya pumunta para wala nang taong makita na kinausap niya si Kristo. At makikita mong secret na disciple din siya ni Kristo dahil doon sa chapter 7, verse 50 to 51, nag-object siya doon sa planong pag-aresto kay Kristo, ngunit hindi niya in-insist yung kailangan na wag labagin yung batas ni Moses sa pag-aaresto. Hindi nila pinoproclaim yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Both these men are shy to proclaim their faith in Christ. Ngunit dito, nakita natin, from being secret follower, na naging brave disciples. Imagine, lahat ng disciple ni Kristo ay tumakbo sa Kanya. Walang natira. Ngunit itong dalawang ito, katulad ni Joseph of Arimathea, hiningi yung katawan ni Kristo kay Pilate. Hindi nila inalintana yung persecution na tatanggapin nila sa mga Hudyo. Si Joseph at gayon din si Nicodemus, sila ay parehas miyembro ng Sanhedrin. Sila ay parehas mayaman at parehas na sumasagana sa papuri ng mga tao. At nung nakita nila yung kamatayan ni Kristo, nagkaroon ng pagbabago sa kanila. Imbis na maging takot na disciples, secret follower,
sila ay nagprofess ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Yung dating riches at gayon din yung glory from man o sa tao ay kanilang winaksi at pinrofess nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Ano yung pwede nating makita dito? The death of Jesus Christ brings life to every elect. Yung kamatayan ni Kristo ay nagbibigay ng buhay sa bawat hinirang ng Diyos. Yung kayamanan and even yung approval ng tao ay baliwala na kay Nicodemus at kay Joseph. Compare sa majesty and glory na nakita nila kay Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa kanila, yung kayamanan na maibibigay ng mundo ay baliwala kumpara doon sa glory na meron kay Kristo at blessedness na meron sa kamatayan ni Kristo. At pwede nating makita yan doon kay King David sa Psalms chapter 63 verse 3. Sabi ni David, nung siya ay nasa wilderness ng Judea, sabi ni David sa Panginoon, "Your steadfast love is better than life. My lips will praise you." Nasa gitna siya ng wilderness. Nasa gitna siya ng pagtakas dahil siya ay hinahanting marahil ni Saul o ni Abimelech. Ngunit anong sinabi niya sa kanyang sitwasyon na ito na siya ay mag-isa? Malungkot na pagkakataon sa mata ng tao. Hindi niya nakakalimutan yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Imbis na ang hilingin niya, ang isipin niya, yung kanyang kasaganahan doon sa castle o sa kaharian ng Jerusalem, ang nasa kanyang isip ay yung pag-ibig na ibinigay sa kanya ng Diyos. At same, kay Joseph at kay Nicodemus, ito yung kanilang nakikita doon sa krus ng Kalbaryo ni Kristo. Yung riches and yung approval ng men cannot match the great love of Christ na ipinakita sa krus ng Kalbaryo. Kaya winaksi nila yung bagay na iyon. At tanging niyakap yung mahirap na bagay para sa mata ng tao. Ngunit dakila sa harapan ng Diyos. Ang ilibing at bigyan ng proper burial ang ating Panginoon. Makikita rin natin kay Paul yung bagay na yun sa ating New Testament passage na binasa kanina. Anong sinasabi ni Paul? Dahil siya ay may mga kinokombat sa Philippians, may mga gustong pumasok na teacher na nagsasabing, mas Kristiyano kami. Dahil kami ay tuli, kami ay galing sa lahi ni Abraham, alam namin yung mga Jewish customs, kami ay mga Pariseo, alam namin yung batas ni Moses. Anong sabi ni Paul doon sa bagay na yan? Kung magtitimbangan tayo, mas righteous ako sa inyo. At sinasabi nga dyan, yung 7 pedigree ni Paul, kung gaano siya ka-righteous sa harapan ng Mosaic law. Ngunit anong sabi niya sa verse 7 to verse 11? Tinuturing kong basura ang lahat ng yun kumpara sa makilala at maranasan si Kristo sa aking buhay. Makikita ba natin, mga kapatid, yung nais ibigay ni Apostle John sa atin na mensahe? If we magnify the message of the gospel, ganito rin yung ating puso. Hindi natin titignan yung circumstances in life.
Bakit tayo nagkakaroon ng fear sa circumstances in life? Dahil yung heart natin is grounded pa, intact pa sa riches and also sa applause ng mundo. Ang nais ni Apostle John ay maging rooted and planted tayo sa persona ni Kristo at sa kanyang mabuting biyaya. Matthew chapter 16, verse 26. What profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? And even yung Matthew chapter 13, verse 45 to 46, yung parable of the great price. Kapag ka natagpuan mo na yung dakilang biyaya ng Diyos. Anong sinabi doon? Yung alahero. Ibinenta niya lahat ng kanyang kayamanan para sa nag-iisang pearl of the great price. And that is Jesus Christ. Walang yaman sa mundo, walang anumang bagay sa mundo ang maaring tumapat sa biyaya ni Kristo ng kaligtasan at eternal life. Can the riches of the world buy our salvation? Yung applause ba ng mundo can comfort our weary soul? You say no, amen. At dahil sa bagay na iyan, at ang ating puso ay anchored na sa kabutihan ng Diyos. Katulad ni Nicodemus at ni Joseph, we also proclaim our faith to the world by living according to the mercy of Christ. Living according to the holiness we have seen in His life. Pinupunto natin dyan, mga kapatid, our good works is the fruit of the work of Jesus Christ. Kaya ka may mabuting gawa. Kaya ka may pagpupropes ng pananampalataya. Dahil may namatay sa krus ng Kalbaryo upang tamasahin yung mga dakilang biyaya para matanggap mo yung kaligtasan at i-apply sa iyo ng Diyos. Kaya ka merong courage to proclaim Jesus Christ is your Lord and Savior. Dahil hinayaan ng Diyos na makita mo yung kanyang kadakilaan at yung kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya naman nagiging rooted and planted na ang iyong puso kay Kristo. May binabasa akong libro ngayon, mga kapatid. Ang title niya is yung Capable of Honor. Sinulat to ni Allen Drury. At si Allen Drury ay isang reporter dati sa White House. At nung siya ay nag-retire, gumawa siya ng mga fictional novel, sinasalamin yung kanyang mga naranasan before at sa politics ng Amerika before. At may isang character doon na siyang naghahangad ng maging presidente ng United States at lagi siyang binabanatan ng mga reporter. Ngunit sa pagbanat sa kanya ng mga reporter, pinapanatili nga yung kanyang good reputation at gayon din yung dignity sa harapan ng media at sa lahat ng mga tao. Dahil yung kanyang dignity at yung kanyang reputation, hindi siya sumasagot ng pabalang, hindi siya nagtatangka ng kung ano-ano sa mga taong nakapaligid sa kanya o naggumagawa ng hindi maganda sa kanya, para sa kanya ay maglalagay sa kanya doon sa pwesto ng pagiging presidente. So, umaakto siya ayon sa kanyang reputation at ayon din dun sa kanyang dignity. Dahil yung kanyang heart ay rooted and planted doon sa iisang hangarin na maging
presidente. At kaya ko napatunayan na umaakto siya ng ayon sa kanyang pangarap at gayon din kung saan nandoon yung puso niya, may mga scene doon na sinasabi niyang gusto niya nang sakalin yung mga reporter na merong mga harsh words sa kanya at may mga paninira sa kanya. Ngunit pag humarap siya sa media, pinapanatili niya yung dignity at yung reputation niya. At ganun din tayo mga kapatid. Kung nasaan yung ating heart, kung ano yung tinitreasure ng ating heart, katulad ng pearl of the great price, yun din yung ating isasapamuhay. Sana ba nakaplant yung ating heart sa mercy and love ba na natamasa natin kay Kristo? Sa kabanalan ba ni Kristo? Katulad ba ni Paul, ang inaasam ba natin ay mas makilala si Kristo at makaharap si Kristo? Or nandoon pa rin sa riches at sa applause ng mundo? Dahil kung ang ina-attain natin ay ang mercy at grace ng Diyos na palaging makapiling, palaging makilala, at palaging mayakap ang kabutihan ni Kristo, we will live according kung nasaan nandun yung ating puso, kung nasan yung treasure ng ating heart, kung ano yung ating pinakaminimiti sa buhay. At itong passage natin ngayong umaga, dinadirect tayong i-treasure natin yung nagligtas sa atin. Dinadirect tayong i-treasure yung kaligtasan na ibinigay sa atin at yung citizenship natin sa kingdom ng Panginoon ngayon. How do we live how do we live? Do we live as if we are still in the kingdom ng mundo? Or do we live according talaga kung nasaan na tayo ngayon? Yun yung malaking katanungan sa atin, sa bawat isa sa atin ngayon. At nawa, na i-direct ka ni Kristo sa pagmamahal sa kanyang persona at sa kanyang biyaya. At ang ating pangalawang challenge, mga kapatid, keep our eyes on the treasure that God has given to us. That is our salvation in our Lord Jesus Christ. It enables us to live according to the riches or richness that we have in Christ. I-treasure natin yung kaligtasan na natamasa natin kay Kristo. Dahil kung tinitreasure natin yan, palagi natin gagamitin. Palagi nating ipagmamalaki. At hindi tayo kawawa sa mundo. We are the most blessed. At ipagmalaki natin yung blessedness na yan. Para sa ating pagtatapos, mga kapatid, when the people of God is comforted in the salvation from Jesus Christ, it enables them to live according to the mercy that they have received. And God is glorified in their lives. Alam nyo mga kapatid, doon sa Exodus chapter 31, kung tayo ay naghahanap katulad ng mga unang tagapagbasa ng gospel na ito, nanimiss nila yung mga bagay doon sa templo ng Jerusalem. Pero doon sa Exodus chapter 31, pinakilala si Bezalel na siyang si Bezalel isang craftsman, magaling na karpintero, magaling na tagalilok ng ginto, at siya yung gumawa ng lahat ng nandoon sa templo ng Diyos na ibinigay sa Israel. Anong ipinapakita nun? Siya ay nasa lahi ni Judah.
At siya yung kauna-unahang sinabing blessed ng Holy Spirit. Same ni Kristo. Siya ay type at si Kristo ang typology. Sa kamatayan ni Kristo, ipinakita na siya yung light ng kanyang church. Siya ang bread of life na makikita mo sa templo. Siya yung mercy seat kung saan nakakatagpo tayo ng kapatawaran at pagtanggap ng Diyos sa atin. Ibinuo ni Kristo, dinala ni Kristo yung kalangitan sa ating mga buhay. At nawa ipamuhay natin iyan at lagi nating palakihin sa ating kaisipan at sa ating puso upang we are able to have assurance and we have confidence in our life or courage in our life to live according to what we have received. At bilang pagtugon sa ating narinig na mensahe sa umagang ito, let us sing the hymn, Blessed Assurance.